之下，俗人一场。芸芸众生却贪恋着我疏狂，苍穹之上，我心向往。这双手掩不住的光，看星盘排开多少难解的心结，回头望又是神鬼犬类的情节，时空把我写进要一片荒野。只好去又杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩竟被我给制定，就血来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人更像一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人够难听去越无这可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心地涂鸦。这双手掩不住的光，看星盘排开多少难解的心结，回头望又是神鬼犬类的情节，时空把我写进要一片荒野。这是一趟去了随意，我的期盼这份艰巨，当我不惧，学会逝去，当你后悔那又是何必？我的狂野好多狂天，每场戏我都只手眼底，越日越死生屠宰千万余，不一落就地。Tagay. Tagay. Muntik na ako mawala ng gana dahil sa mga tampalasang yon. Nais ko magpasalamat sa kabutihan mo at sa pagtulong. Mga mahihina lang ang inaapi nila. Mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Tayo mga nagsasanay makipaglaban, tungkulin nating supili ng kasamaan. Ang sabi ni Lee, yun ang kumakatawan sa nais nating katarungan. Tama ka. Isa kang ang magiting na bayani. Ikaw ay katangi-tangi. Hindi ko inakala na may makikilala akong katulad mo sa kabisera. Ikinagagala kong makilala ka. Tagay. Tagay. Kumalma ka. Meron yatang kakaibang laman ng dala mong kahon na yan. Sumabay to sa enerhiya ng aking sibat. Tamang sinabi mo. Sabi nga nila, itago mo ito sa kahon na jade at pagtitibayan ito noon. 10 taon ko nang hindi nilalabas ang espadang ito. Pinatitibay mo? Tama ka roon. Sa 10 taon, nasa akin lang to, nakatago sa kahon at lagi kong dala. Pinatitibay ko araw-araw at naghihintay na balang araw, masisira nito ang lalagyan. Bakit ginagawa mong komplikado? Sa mundo natin, mas mabuti ang mas madali. O kaya, merong kakaiba at espesyal sa kahon na yan? Ayaw ko itong madumihan. Kakaiba ka talaga. 10 taon mo nang pinatitibay. Tiyak ako magiging napakatibay niyan sa oras na inilabas mo na yan. Matutulungan ka niyan balang araw. May pinangakuan akong laban. Hinahanda ko ito para sa magiging laban ko sa kanya. Masama at makasalanan siguro siya. Kung yun ang dahilan, matupad sanang pangarap mong yun. Maraming salamat sa iyo. Hindi rin mukhang karaniwang sibat ang dala mo. Tama ka riyan. Ang mahiwagang mineral mula sa daigdig ng kalangitan. Napakatalim nito at napakatibay. Hindi ito basta masisira ng kung sino, maging ang nasa ika-4 na antas. Ganoon? Ang totoo niyan, ako rin ay nagsasanay ng maigi upang talunin ang aking kalaban pagdating ng panahon. Dahil sa iyong kagitingan, nakatitiyak ako na matatalo mo siya. Maraming salamat. Ngunit iniisip ko kung mas maganda nga ba talaga ang espada mong yan kaysa sa dala kong sibat. Madaling sagutin yan. Pagkatapos ng aking misyon, maaari tayong maglabang dalawa. Pangako yan. Pangako yan. Cedro,
Sobrang laki naman yata nito. Malakas kasi ang hangin upang makatiyak na hindi yan tatangayin. O, teka! Hawakan mo yung tali, pinsan. Huwag mong bibitawan. Sandali lang, ha? Kalma lang, wala ka ba tiwala sa akin? Ang hirap mo kasing pagkatiwalaan. Hindi doon ka magpatulong sa ama mo. Shujian! Mahal na prinsesa? Anong ginagawa mo rito? 越是尘埃梦里，眼下云天变是晴，长夜再无寒息。静待花开季，追那风过线体，诉说万般情，为你最难续。 千千万万字句，为你我实现菩提。千千思念作序，按说也是我心里。千千俗语成诗，可对你念念有词。只因这世间好光景，皆因为有你。追求是出利益，统统天下为你献艺，never 无人可比，要我去飞天，或者瞬间遁地，寂寞跟我客气，在下一律都愿意。千千万万字句，可对你念念有词。只因这世间好光景，皆因为有你。想念你要怎么说最适宜？为你我实现有白之意，真心将爱为墨，以刀剑为笔，想你若无词，我书写之。 Prinsesa? Prinsesa? Binibini! Ang daming parol sa labas, tignan nyo! Parol? Si Shinyen? Bilisan nyo, Binibini! Ngunit hindi niya ugaling ipakita o maglahad. Binibini, tignan mo, may nakasulat. Tulay ng Meishi, siya nga yan, Binibini. Doon niyo ipinangako ang pagmamahal niyo sa isa't isa, hindi ba? Napakaraming parol. Tiyak akong labis na siyang nangungulila sa inyo. Tiyak din akong nais niyang bumawi sa mga panahong hindi kayo nagkita. Tumigil ka riyan. Huwag mong sabihin yan. Huwag mo akong asarin. Shuji. Teka, bakit biglang naging ikaw? Prinsesa, sino pa po bang inaasahan niyo? Tahanan ng Linho? Anong ginagawa ko rito? Paano ako nakabalik? Kagabi, nagtungo ko sa tahanan ng mga Shu. Tila, nakita ko si Shujian. Si Pinunong Shu ang naghatid po sa inyo rito kagabi. Talaga? Hindi siya namatay? Opo, ganun nga po. Kinain niya ang hiyas ng pagkabuhay na galing sa dalubtalaan. Kaya naman nagawa niyang makaligtas sa kamatayan. May ipinadala akong sulat, hindi ba? Nakakatuwa. Mabuti yun. Ay, sandali, prinsesa! Ay, kumalma lang po muna kayo. Nawalan po kayo ng malay dahil sa pagod. Ang sabi po sa akin ng manggagamot, kapag naging emosyonal daw kayo, mawawalan uli kayo ng malay. Nawalan ako ng malay kagabi? Pinunong Shu, ano nangyari sa prinsesa? Dinala ko na siya dun sa manggagamot. Napagod lang siya. Kailangan niya lang magpahinga. Si Pinunong Shu, kinarga niya kayo, prinsesa. Tapos nilapag. Sinubukan kayo ihiga sa kama. Tapos kinarga ka ulit at hiniga ka. Kinarga ulit tapos hiniga. Ilang beses kanyang paulit-ulit Diretsuhin hiniga mo na kasi. tapos... Anong nangyari po kasi,
Ayaw niyong bumitaw kay Pinunong Shu, mahigpit ang hawak niyo. Ngunit mabuti na lang meron agad siyang naisip na paraan. Nakipagpalit siya ng pwesto sa akin, kaya nagawa niya makaalis. Masyado lang kasi akong napagod sa paglalakbay. Ginawa ko lang yun dahil nagkaroon ako ng masamang panaginip. Wala nang ibang dahilan. Prinsesa! Gising na pala kayo! Isara mo yung kurtina! Bakit narito pa siya? Aalis lang daw po si Pinunong Shu kapag nagising na kayo. Kaya dito na po siya natulog kagabi. Nakakahiya. Karirinig ko lang sa boses ng prinsesa. Marahil nagkamali ka ng narinig. Natutulog pa ang prinsesa, hindi pa nagigising. Ganun ba? Nagluto pa naman ako ng sinabawang manok. Mas masarap na ngayon. Initin nyo na lang ulit mamaya, ha? Matagal siyang natulog, kaya tiyak akong gutom siya mamaya pagising niya. Anong tunog yun? Wala naman akong narinig Pinunong Shu, baka kung ano-ano nang naririnig nyo. Ay nako, Pinunong Shu. Abala kayo sa mga gawain, kaya kailangan nyo rin ng sapat na pahinga. Maraming salamat. Siya nga pala, Agang. May gagawin ka ba ngayon? Magpapatulong lang sana ako sa'yo kung ayos lang. Sige ba? Hindi pala. Ang ibig ko sabihin, huwag ka nang lumapit dito at dyan mo na sabihin. Ganun ba? Di ba sinabi ng prinsesa na maglalakbay siya? Kailan pa siya nakabalik? Kararating lang niya nung... hindi. Mga ilang araw na rin ang lumipas. Bakit hindi man lang niya ako sinabihan kung dumating na pala siya? Tsaka, kagabi pa lang iniisip ko na to eh. Kagabi kasi napansin ko na mukhang pagod na pagod at magulo ang suot ng prinsesa eh. Wala rin siyang kasamang taga-silbi. Ay, kaya ganun ang prinsesa dahil... Ay, naku. Ang dahilan nun ay... Dahil... Naligaw ang prinsesa at nakasalubong ng mga mambubutang. Mambubutang? Oo nga. Ay, grabe talaga mga wala silang awa. Hindi nila tinigilan ang prinsesa. Buong gabi nilang hinanap at hinabol ang prinsesa. Mabuti na lang at pinagpala siya. At gamit ang talino niya, nahanap niya ang tahanan ng Shu at nagawa niyang makatakas. Kaya pala. Grabe yung iyak niya nung nakita niya ako eh. Nahuli na ba yung mga humabol sa prinsesa? Huwag po kayong mag-alala dahil nahuli na po namin silang lahat. Ayos yun. Ang inaakala ko kasi... Tiyak ako natakot siya dahil sa mga nangyari. Ano po bang nais niyong sabihin? Dali, sabihin niyo na. Wala lang yun. Mabuti at ligtas siya. O sige, kailangan ko na umalis ha. Pakisabi na lang na dumaan ako rito. Mag-iingat kayo, Pinunong Shu. Prinsesa, umalis na po siya. Bakit mo siya hinayaang umalis? Ngunit, di ba kanina? Yan, may nais pa naman siyang sabihin kanina. Nais sabihin? Kung ganun, papabalikin ko siya. Wag Sandali. Huli na rin ang lahat. Gising na ba siya? Pinunong Shu, ano po bang kailangan ninyo? Ngunit ngayon lang narinig ko yung boses ng prinsesa eh. Ngunit ang prinsesa. Hindi pa rin po nagigising ang prinsesa. O sige, may nakalimutan ako. Natural lahat ang ginamit kong sangkap sa niluto ko. Kaya mabilis mapanis yun. Kainin niya agad. Pakisabi na lang. Sige po, ako nang bahala. Alis na ako. Prinsesa, bumalik po uli si Pinunong Shu. Bakit hindi niyo siya tinanong? Hindi mo naman maiintindihan yun. Dahil sinayang ko yun. Hindi ko naman siya maaaring tanungin ng paulit-ulit.
Maaari bang wag kang maingay, pinsan? Pang-apat na kanta mo na yan. Huwag mo na lang akong pansinin. Hoy, tingin mo ba sa pagkakataong to, sisipot na siya? Tiyak akong pupunta siya. Shinyan! Simo! Simo! Sandali lang! 庭院内的花开又落几下，时间就长大。檐下风吹发，现做煮春茶，歇脚的人来自哪儿？ Kay tamis. 晨昏朝夕间，絮叨的时光融化到嘴里，变成诗啊。 Simo! Shinyan! Magkaiba tayo ng pinuntahang tulay. Nang dahil sa Meishi, naghiwalay tayong dalawa. Nakikita lang kita at hindi mahawakan. 世间爱纷纷扰扰乱哄哄，推门一刻翻涌。 Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Napapatula si Shinyan. 阔山河不如人间烟火，世人都奇奇怪怪闹哄哄，幸好还有温暖可停留。有可以牵的人手，有人与你心相通，也懂你的。 Nasaan siya? Simo! Shinyan! Nagkamali na naman tayo ng tulay. Nagtitinginan ang ating mga mata sa tulay. Ika'y naglakbay upang ikaw ay aking makapiling. Simo! Manatili ka lang. Hahanapin kita. 人都奇奇怪怪闹哄哄，幸好还有温暖可停留。 Simo! 有可以牵的手，有人与你心相通，也懂你的不同。 Binibining Wang, huwag mo kong tawagin sa pangalan. Hindi yun naaangkop. Sige. Pinunong Shu. Bakit mo ako pinapunta rito? Wala lang yun. 2 beses na niya akong niyaya. At ngayon, wala lang yun. Alisan ko kaya to? Dahil wala naman pala, mauuna na akong umalis. Pinunong Shu, paalam sa inyo. Aalis na raw siya. Pero ang bagal niya maglakad. Halata namang ayaw niyang umalis eh. Hinihintay niya ba kung pipigilan siya ni Siju? Tingnan nga natin kung ano mangyayari.
Ay, napakahina mo talaga. Sandali, Binibini. Ikaw si... Nakatatandang kapatid ako ni Sijo, si Shu Qian. Xu Qian, panganay na anak, at sabay silang lumaki ni Xinyan. Magpinsan sila, ngunit para na magkapatid. Kapag nakuha ko ang loob niya, maaari niya akong matulungan dito. Ikaw si Kuya Ningyan. Marami akong nabalitaan. Sabi nila ikaw ang pinakabata at pinakamagaling na gabay na pilak. Talagang magiging maganda ang iyong hinaharap. Ngayong nakilala kita, isa kang ang makisig na lalaki at kahanga-hanga. Magagandang salita agad yung sinabi niya. Lagot ka, pinsan. Si Binibining Simo, mas matalino siya kaysa sa'yo. Hindi si Sijo ang nagpapunta sa'yo. Hihingi ako ng tulong sa'yo. Kaya sinabihan ko si pinsan na papuntahin ka. Sige lang, huwag kayong mahiya. Dahil para sa angkan ng Shu, gagawin ko ang aking makakaya upang makatulong. Maraming salamat. Dahil sa akin tungkulin, kailangan kong tumungo sa kagawaran ng tauhan. Nabanggit ni Sijo na merong karaw paraan. Tama ang sinabi niya. Maaari nga akong makapasok doon. Kaso nga lang, hindi kasi ako gaanong maalam. Baka hindi ko makita ang iyong pinapahanap. Lulubha lang ang iyong sitwasyon. Nag-aalala ko sa aming dalawa, tapos bigla ka nagpakita. Gayunpaman, merong kapalit ang lahat. Mapapantayan mo ba yon? Akong bahala. Tama ka, malaking suliranin nga yun. Naisin ko mang puntahan yun bilang isang gabay ng gabi. Hindi tamang pumunta ako nang walang paalam. Ay, ano kayang gagawin ko? Paano kaya kung magtungo kayong dalawa ron kasama ang aking pinsan? Mukhang yun lang ang tanging paraan. Maraming salamat ulit sa tulong. Hindi yun ganun kahirap. Ganito, susuriin ko muna ang kagawaran ng tauhan kung sakali may bantay. Kaya bukas, sa puno sa harap ng kagawaran ng tauhan na lang kami magkita. Paalam. Lika na, Shi. Tayo na. Nasaan na siya, pinsan? Saan pa ba? E di umalis na. Ngunit... Ay, naku. Ay, naku talaga. Kumusta? Nariyan pa siya? Nariyan pa, 3 kalye nang nadaanan. Alam ko namang may malasakit pa rin sa akin si Xinyan. Ano ba? Ano nangyari? Nakabangga siya at nadapa si Pinunong Shu. Ano? Teka, sandali lang. Dahan-dahan lang. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Pinsan, tama na yan. Sumasobra ka na. Wala ka na sa sarili mo. Mauna ka nang bumalik. Huwag mo ako sundan. Ano ka ba? Tama na yan. Wala na siya eh. Bakit mo ba ako pinipigilan? Pinuntahan na kita kasi nadadapa ka na. Di ka man lang magpapasalamat dyan. Manong! Pasensya na po ha. Ano ba kasing ginagawa mo, pinsan? Sabihin mo ninanais mo siya. Siya yung nilalaman ng puso mo. Kaso ang ginagawa mo, nilalayo mo naman siya sa'yo. Ganyan ba talaga kayong mga pantas? Hindi kasi ganun kadali ang lahat. Magkaiba ang mundong ginagalawan namin. Hindi magiging kami. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit na wala kang kwenta, gapayin ng gabi naman ang iyong nakatatandang kapatid. Tagapayo rin ako ng 2 prinsesa. Ako bahala sa'yo. Sino ka ba sa tingin mo, pinsan? Kumpara sa kanyang ama, wala kang kwenta. O yan, sama mo sa akin ha. Ano ba yung katungkulan ng kanyang ama? Ba't ba masyadong takot na takot ka sa kanya? Nasaan na yung tapang mo bilang isang pantas? Nasaan na yung lakas mo bilang pinakamatalino sa akademya ng Yunlu? Unong tagapayo, si Wang Junwen. Pinsan, tayo na! Kaya mo yan! Ipinalilitis ka ni Yuan Xiong dahil sa panunuhol. Ipinalilitis ka ni Pinunong Sao sa paglustay sa panusto sa hukbong sandatahan. Pati na ito at ito. Sa'yo lahat ito. Sa dami ng nais kang ipalitis, hindi ko na mababasa ang lahat ng ipinasa.
Makinig ka sa akin, Wang Junwen. Sa mga nagdaang taong ito na ikaw ang punong tagapayo, ano pa ang ginawa mong kalapastangan ng hindi ko alam? Amain, narinig kong ipinatatanggal uli siya ng Pinunong Sao. Hindi man nawasak ang pangkatwang, tiyak mahina na sila. Gayunpaman, walang alam ang mga gabay ng gabi sa katibayan. Nakakatawa to. Nagtaglay ang punong tagapayo ng labis na lakas. Nitong nakaraan lang ginalit niya ang kamahalan tungkol sa sistemang pagkain. Natural lang na ang kamahalan, turuan siya ng leksyon. Kung parurusahan siya ng kamahalan, bakit hindi niyo pa siya tinapos? Kung mawawala na siya, wala na ring hahadlang. Sa tingin mo ba, mas mabuting mawasak ang pangkatwang? Oo naman. Chandro, tandaan mo ito. Ang kalaban na pamilyar sa iyo ay mas mainam sa hindi mo kilalang kaaway. Kunin mo ito. Naglayas ako sa palasyo. Tinakasan ng pagiging prinsesa. Pinag-alala ko po kayo. Nais kong humingi ng tawad at tatanggapin ang parusa. Maawa ka, ina. Nahirapan siya sa pagkamatay ni Prinsesa Pingyang, kaya siya umalis. Nag-iwan siya ng liham at ngayon, bumalik na siya ng ligtas. Lumabas ka. Ngunit, ina... Lumabas ka! Tatanggapin ko po ang anumang kaparusahan. Nararapat lang. Namayat ka at nangitim. Ngunit mabuti nakabalik ka pa ng ligtas. Tumayo ka na. Maupo ka muna. Mula to sa maharlikang kusina. Tikman mo na. Malasa. Nakukonsensya ako. Bilang sarili mong ina. Ni hindi ko alam kung matamis ba o malasa ang nais mo. At nung lumisan ka, nakakagalit dahil hindi mo man lang pinaalam. Nagalit ako dahil wala kang ingat at hindi inisip yung mangyayari. Ngunit ilang araw ang lumipas.
Ang galit ko sa'yo ay unti-unting humupa. At ang galit ay napalitan ng takot. Na baka hindi na kita muling makita pa, katulad ni Binyang. Sa maraming taon, ako ay naging abala. Iniaangat ang kapatid mo sa kapangyarihan. Inaasam ko rin na wala kang kapintasan. Napagtanto ko na binaliwala akong pinakamahalagang bagay. Hindi po, Ina. Uliran po kayo. Ako ang masamang anak. Hindi mahusay ang takdang aralin ko. At wala akong pakialam sa lahat. Nagawa ko pa pong maglayas at pinag-alala kayo ng masinhi. Mahirap mga siwa ng harem. Malinaw ang lahat. Ang kapatid ko nahirapan din. Alam ko rin ang tungkol doon. Naiintindihan ko po lahat. Sa mga sinabi mo ngayon, hindi ko inasahang maririnig ko yan. Malaki ka na nga. Ina, hindi niyo pa alam. Ngunit naglakbay na ako sa kung saan-saan. Labis po ang hirap. Nagtungo ko sa maraming lugar at marami na rin po ako nakita. Tulad ng disyerto. Nakita ko rin po ang gasuklay na look habang takip silim. Nakasaksi rin ako ng bumabagsak na yelo. Maraming panganib ang tinahak ko. Gayunpaman, may mabubuti ako nakilala. Tinulungan po nila ako. Sabi ni Abayu, pinagpala raw po akong tao. Ngunit tingin ko si Pingyang pinangangalagaan ako. Sabi ni Shu Qian, mas matututo ka mula sa paglalakbay. Ginawa kong maglakbay, hindi man sa buong mundo, ngunit naliwanagan ako. Hindi ako nakulong sa maharlikang palasyo ng Dafong. Ang mundo, labis ang laki. Ang mga bagay na inaalala ko ay isang buti lang ng buhangin sa maluwalhating buhay. Kung hindi dahil nagmadali akong bumalik nang mabalita ang patay na si Shu Qian. Shu Qian. Mabuti bang simulan na kung anong nasasaad sa ating binabalak. Ang susi ay nasa magiging pasya ng kamahalan. Sa kilos ng kamahalan, natitiyak ko na tayo may susunod niya. Punong tagapayo. Salamat sa pagpunta. Si Simo narito ba? Opo, nagtungo po sa talaan. Xinyan, mukhang nilalamig ka. Nais mo pa ng toga? Hindi naman. Kung gano'n naiinitan ka, bubuksan ko muna mga bintana. Hindi na, ayos lang. Binibini. Ito na merienda. Ako na. Xinyan,
Merienda ako mismong gumawa. Tikman mo. Hindi bale na. Wala akong gana. Binibining Wang, hindi ba sinabi ko sa'yo na pagdating Alam ko naman yan. Kawalan to ng paggalang. Humihingi ako ng tawad. Hindi niya ugali ang masintahin. Puro lang talaga siya aral. Pinunong Shu, ang dami mga papeles dito. Nais mo bang magpahinga muna? Ano? Nako! Xinyan, ikaw... Ako? Simo! Ama, bakit kayo narito? At sino ang taong yan? Siya nga po pala ang bago kong kutsero. Pagbati, Pinuno. Isang Ginoo ka bang matatawag? Ha? Ang totoo may pagnanasa ka. Hindi ba ako ay tama? Xu Xinyan. Binibini. Ang mga gaya mo, hindi maaaring pumasok dito. Huwag ka nang babalik rito kailanman. Ibalik niyo siya sa silid niya. Ba, may nakikita ako naglalarong manika. Kuya Ningyan! Ay, nako. Kumusta ka, ha? Kuya, Bakit? maaari mo ba akong tawaging Sinta? Aba, bakit mo tinatanong yan? Saan mo narinig yan? Kahapon po narinig ko si Ama na tinatawag niya si Ina na Sinta. Ngunit kahit kailanman, wala pa pong tumatawag sa akin na Sinta. Alam mo, sa ganda mong yan, hindi ka maaari maging sinta. Anong maaari mong itawag sa akin, Kuya? Tawag sa'yo, matabang atay! Matabang atay? Ano ba yun? Makakain ka ba? Ay, nako, hindi mo yun makakain. Sayang. Teka, nakita mo ba si Shin yan? Isipin ko po. Ayun po siya! Sa wakas nakauwi na si Kuya! Uy! Teka, Shin yan! Ano problema? Oh, Binibining Wang. Nasaan si Xinyan? Nandun siya. Anong problema? May nangyari ba? Kasi napahiya siya ngayon lang. Ha? Ang sabi niya, hindi na siya babalik sa kagawaran ng tauhan. Huwag ka mag-alala. Ako na bahala. Maramdamin si Xinyan. Nag-aalala ko sa kanya. Kausapin mo siya. Oo naman. O, laro ko muna, ha? Ang ganda mo, Binibini. Ang bait mo ah. Nais kong malaman kung nasan ang iyong mga magulang. Sa'yo na lang ang pagkain ko rito. Nandun po sila. Lika, puntahan natin sila. Si Jo? Lucian, kasalanan mo to. Taga ano? Ba't naman ako may kasalanan yan? Pinapunta mo ako, di ba? Ang iniingatan dignidad ko bilang pantas, naglaho ng ganun lang. Ako'y nagkikahiya-hiya. Kinasusuklaman na ako ng lahat. Ay, naku. Alam mo, sa tingin ko, yun nangyari, hindi naman ganun kasama. Sinipa ka lang naman palabas sa kagawaran ng tauhan, di ba? Ilang araw lang, tiyak akong malilimutan na nila yun. Sinipa lang? Hindi ganun kasama? Oo. Tiwala ako sa'yo. Kahit na nagawa ka man nilang paalisin ngayon, nakatitiyak ako na muli ka makakabalik sa kagawaran. Nataas noo dahil patutunayan mo yun. Yung dignidad mo, muli nila yung igagalang. At kahit si
Wang Junwen magkakaroon sa'yo ng paghanga. Talaga? Ngunit hindi ka maaaring sumuko, lalo na ngayon. Dahil kapag may nangyari sa'yong masama, sina Tiyo at Tia, malulungkot talaga sila. Iha! Ay, naku! Ang akala ko nung una, walang kapintasan ng itsura ni Shinyan. Ngunit ngayon ko lang po nalaman na kalahati lang ang nakuha niya sa kakisigan ng kanyang ama at ganun din sa kanyang ina. Ay, naku, mahal. Mahilig siya magsabi ng katotohanan. Sabi mo malungkot Teka. Teka, sandali. Hindi naman nila alam kung ano nangyari sa'yo eh. Hindi mo sila masisisi. Si Binibining Wang. Mahal ka ni Binibining Wang. Kung alam mo lang, sobrang balisa siya nung makita kanyang umiiyak kanina. Alam ko. Hindi pa pala namin tinatanong ang iyong pangalan. Oo nga, Iha. Kaya naman naisanin naming malaman. Si Sijo, paano mo siya nakilala? Sa tula po, sabay kaming natuto. Ako naman, Simo ang aking pangalan. Oh, Simo! Napakaganda ng pangalan niya. Hindi man maharlika ang angka ng Shu, masasabi kong may kaya naman sila. Kahit mga porselana nila, antigo. Sa tingin ko, mapagkumbaba sila. Buti na lang pumunta akong handa. Munti kong makalimutan. Una kong bisita, kaya kahit na munti, nagdala ko ng alay. Ay, nakakahiya. Ang bait mo, Iha. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Oo, tapa. Ginang, para sa inyo, ang mga alas na ito. Ay, nako. Yan ay... labis na mamahalin yan. Hindi ko yan matatanggap. Kung para sa inyong katayuan at kagandahan, tiyak na wala itong halaga. Dinesenyo kong mga ito at pinagawa upang ipasadya bilang gamit. Sana'y nagustuhan nyo. Ikaw ang nagdisenyo mismo nito mga alahas? Ay, nako. Tiyak akong labis ang halaga nito at kagandahan. Mahusay. Sa tingin ko, ang gina ng tanghalan ay isang walang kamalayan. Maganda, di ba? Binibining Wang, itong una natin pagkikita. Paano namin tatanggapin ang ganyang alay? Pinuno, ang espadang ito ay gawa mismo ng panday na si Guwan Zhen. Si Guwan Zhen? Ngunit sa pagkakaalam ko, retirado na siya, hindi ba? Opo. 3 beses ko po siyang binisita at naawa po siya sa katapatan ko. Kaya pumayag po siya na gawin niya ito. Lumustay ka na malaking halaga. Ang magiging biyanan ko, madirigma na mahilig sa sining ng pakikipaglaban. Hindi siya mahirap pakisamahan. Nararapat yan sa bayaning tulad niyo. Wala yung katapat na halaga. Binibining Wang, maraming salamat talaga. Ang gaganda.檐下风吹发，先做煮春茶，歇脚的人来自哪儿？星光隔着窗，偷听到我们月下打趣笑骂。晨昏朝夕间，絮叨的时光融化到嘴里，变成诗啊。世间外纷纷扰扰，乱哄哄，推门一刻烦忧。空空，何须奢望远阔山河，不如人间烟火。世人都奇奇怪怪，闹哄哄，幸好还有温暖可停留。有可以见的一笑，有人与你心相通，也懂你的不同。星光隔着窗，偷听到我们月下打趣笑骂。晨昏朝夕间，絮叨的时光融化到嘴里，变成诗啊。世间外纷纷扰扰，乱哄哄，推门一刻烦忧空空。何须奢望远阔山河，不如人间烟火。世人都奇奇怪怪，闹哄哄，幸好还有温暖可停留。有可以见的一笑，有人始终与你心相
世间奇奇怪怪，闹哄哄，无谓笑泪与风。山河远阔，伤却不入眼中，一抹烟火。世间外纷纷扰扰，乱哄哄，推门一刻翻涌空空。何须神往远阔，山河不如人间烟火。世人都奇奇怪怪，闹哄哄，幸好还有温暖可停留。有可以牵的衣袖，有人